nais ko po sanang itanong kung ano po ba ang kalalagayan ng ating Panginoong Jesucristo? Ito po ba'y Diyos o tao at ano po ang ating batayan tungkol dito? Alam nyo, kailangan din pag-usapan dyan yung time element eh. Kasi po, may pag-uusap din yan sa panahon. Meron po kasing panahon, may iba-ibang naging kalagayan ng Panginoong Hesus. Una, nung panahon ng mga propeta, siya po'y espiritu noon. Pakinggan nyo sa unang Pedro. Tungkol sa pagkaligtas na ito, ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Nang patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo. Sa panahon po ng mga propeta, nagtuturo siya sa kalagayang isang espiritu. No. Doon naman sa panahon ng Israel, sinubaybayan niya ang Israel sa paglalakbay nila sa ilang. Meron naman pong ganitong kalagayan siya noon. At ang lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong iyaon ay si Kristo. Nung naglalakbay po sila sa disyerto, wala silang maiinuman nun eh. Pero merong isang bato sumusunod sa mga Israelita na yun nga ang pinukpok ni Moises eh. Yung batong iyaon ay si Kristo yun, nilalabasan ng tubig. No. Nung kasalukuyan naman siya ay ipinahuli ni Pilato. Pinagpasan ng krus at hanggang hilubaran, pinako sa krus. Ano naman ang kalagayan niya noon? Pakinggan niyo po sa awit 22. Ngunit ako'y uod at hindi tao, duwahagi sa mga tao at hinamak ng bayan. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Nagtatapat siya nung panahon binubutasan yung paa at kamay niya, tinatampalasan siya. Ako ang wikay uod at hindi tao. Nung panahon hindi pa siya pinapatay, nung nangangaral pa lang siya, na ayaw naman siyang paniwalaan, sa 6:40 naman ng Juan, o 8:40. Tatapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan. Doon naman, taong nagsasaysay ng katotohanan. Ngayon, para malaman natin kung ano talaga ang kalagayan niya, from eternity tayo sumilip dun sa wala pa yung mga tao, wala pa yung anumang bagay. Ano siya? 8:12. Akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan. Yung karunungan po ang nagsasalita, ano sabi niya? Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig, bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang, hindi pa niya nililikha ang lupa, niyang mga parangman, niyang pasimulaman ng alabok ng sanglibutan, ng kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Karunungan siya no? Karunungan. Wala pa langit, wala pa lupa. Tinatawag siyang karunungan. Ang katunayan, unang Korinto 2:6. Basa. Gayunman ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nauuwi sa wala, kundi sinasalita namin ng karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan. Ito pala'y karunungan na itinalaga ng Diyos bago pa nilalang ang mga sanglibutan, na hindi napagkilala
ng sino mang pinuno sa sanglibutang ito. Bakit? Sapagkat kung nakilala sana nila, ay di ipinako sa krus. Yung palang karunungan na yun, kung nakilala sana nila, hindi ipinako sa krus. Eh, sino ba pinako sa krus? Hindi ba si Kristo? O di yun ang karunungan. Anong katunayan? 1.24. Ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Ayun, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos, siya ang karunungan ng Diyos. Kaya, from everlasting, tinatawag siyang karunungan. O, ngayon, nung magkatawan tao siya, pinakilala siya ni San Juan sa ibang katawagan. Juan 1.1. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos, at nagkatawang tao ang verbo. Ngayon, nung panahon na San Juan, sinabi ni Juan, nung pasimula siya, ikaw ang verbo. Ang verbo sumasa Diyos, ang verbo ay Diyos. Nagkatawan tao ang verbo. Ayan, more or less, yan ang synopsis of who Christ is according to the Bible.